Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. No one can put the puzzles together. No one except Mary Lou. And I know that she don't know anything as well like us. She was sent away. She was sent away so that Yan ang iyak ng mga kapatid ng isang Pinay sa Amerika dahil ang kanilang kapatid ay tila nadadawit na sa isang pinakamalaking krimen na nangyari sa Amerika. Kung bakit nga nadawit ang pangalan ng Pinay, atin itong alamin. Taong 2017, naganap nga ang pinakamadagong pamamaril sa kasaysayan ng Amerika. Pero alam mo bang hindi lamang sa Pilipinas naging kontrobersyal ang pangyayari, kundi maging dito sa ating bansa? Opo, tama kayo ng rinig. Dahil pangalan ng isang Pinay ang lumutang habang iniimbestigahan ang karumal-dumal na pamamaril. Kilalali natin sa ating storya ngayon si Marilu Danley at bakit siya binigyan ng suspect ng 6 million pesos bago nga siya tumapos ng buhay ng 59 na tao sa Amerika. Nagmula sa Cavite ang 62 years old na Pilipina na si Marilu Natividad Bustos. Kapos sa buhay ang pamilya ni Marilu. Bata pa lamang naranasan na ng Pinay ang hirap. Kaya naman, paglaki ni Marilu nangarap siya ng malaki at hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang pamilya. Umibig nga si Malu at kalaunan siya ay nagdalang tao at nagkaroon ng isang anak na babae. Ayaw nga ng Pinay na maranasan ng kanyang anak ang hirap na kanyang dinanas. Kaya naman ng taong 1970s, sinubukan ni Marilu ang kanyang swerte at nagtrabaho sa Australia, bitbit ang kanyang anak. Habang nagtatrabaho, umibig si Marilu at kinasal sa isang Australiano. Pero kalaunan nauwi din sa hiwalayan ang pagmamahala ni Marilu at ng kanyang mister. Pero ito naman ang naging daan para maging Australian citizen ng Pinay. Mula Queensland, nagtungo si Marilu sa Amerika kung saan nakilala niya ang Amerikano na si Gary Danley, isang FedEx auditor na nagmula sa Arkansas. At ikinasal nga si Marilu at ang lalaki. Walang pinalampas nga na pagkakataon si Marilu basta pagdating sa trabaho. Ang Pinay ay nagtrabaho sa isang retail store ng alahas at mga damit. Pagkatapos ay nagtatrabaho naman siya sa isang airline sa California kung saan nagsa-sideline pa siya sa pagtitinda ng Avon products. Masaya naman ang relasyon ni Marilu sa kanyang mister. Subalit na uwi din ito sa hiwalayan. Hindi pa man formal na divorce si Marilu sa kanyang pangalawang asawa, isang lalaki na ang kanyang nakilala habang siya ay nagtatrabaho. Matapos magtrabaho sa isang airline, nagtrabaho si Marilu ng taong 2010 sa Club Paradise at parte ito ng Atlantis Casino Resort Spa sa Las Vegas bilang high-limit hostess. Ang high-limit casino host ay isang specialized staff member nagmamanage o humahawak sa mga high-end stakes gamblers o yung mga big-time magsugal sa mga kasino. Kapag nasa kasino ang VIP o big fish, personal silang inaasikaso ng mga high-limit hostess. Kilala bilang entertainment capital of the world nga ang Las Vegas at kilala din dahil sa makulay na nightlife. At taong 2013 habang nagtatrabaho bilang high-limit hostess, na-assign sa kanya na asikasuhin ang high roller na si Stephen Paddock, 64 years old. Ang high roller o ito ang mga tipo ng taong malakas at malaki kung tumaya sa mga kasino. Kadalasan inaasikaso talaga sila at binibigyan pa ng mga libreng kwarto. Agad ngang na-inlove sina Marilu at Stephen sa isa't isa. Nagkaroon ng relasyon ang dalawa at tuluyan namang na-divorce si Marilu sa kanyang mister ng taong 2015. Pareho na nga ng interes si Marilu at Stephen. Pagsusugal at ito nga ang naging banding na magkasintahan. Iba't ibang kasino nga ang pinupuntahan ng magkasintahan at gumugugol sila ng mahabang oras sa pagsusugal. Sina Marilu at Stephen nga ay tumira sa Nevada. Maayos naman ang relasyon ng magkasintahan. At isang beses pa nga ay nagpunta si Stephen sa Pilipinas kasama si Marilu upang magbakasyon kasama ang mga kamag-anak ng Pinay. Kinatutuan nga din ang magkasintahan dahil kung anong liit nga ni Marilu, siya namang tangkad ni Stephen.
Subalit taong 2017, tila napansin na ni Marilu ang pag-iba sa ugali ng kanyang kinakasama at napapalayo na nga ang loob ng lalaki sa Pinay. Hanggang sa ng September 24, 2017, nasorpresa na lamang si Marilu nang sabihin ni Stephen na meron siyang nabiling murang tiket pauwi ng Pilipinas para kay Marilu. Hinikayat nga ng lalaki ang kanyang kasintahang Pinay na umuwi sa Pilipinas at bisitahin ang kanyang mga kamag-anak doon. Agad namang sinunod ni Marilu ang utos ng kanyang kasintahan. She didn't even know that she's going to the Philippines until Steve said, "Oh, Mary Lou, I found you a cheap ticket to the Philippines." At kinabukasan nga September 25, 2017, nang lumipad pauwi ng Pilipinas ang Pinay. Sa Pilipinas, binisita nga ni Marilu ang kanyang kapatid na lalaki at iba pang mga kamag-anak. At sa kalagitnaan nga ng kanyang bakasyon, October 2, 2017, nagulat na lamang si Marilu nang siya ay tawagan ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika at sinabi nga sa kanya na patay na ang kanyang long-time boyfriend na si Stephen. Mas nagulangta nga ang Pinay nang sabihin sa kanya ng mga pulis na merong investigasyon at isa sa kailangang kausapin ng mga investigador ay ang Pilipina. At October 3, 2017, agad nga bumalik ng Amerika si Marilu. Nangako siya sa mga otoridad na kusang loob siya makikipagtulungan sa investigasyon. Sinilubong nga siya ng mga FBI agents at makikita nga ang Pinay na nakasakay pa sa isang wheelchair. Agad nga dinala si Marilu sa kustodiya ng FBI pero siya ay hindi naman ikinulong. Sapagkat hindi naman involved ang Pinay sa nangyaring krimen. Gusto lamang ng mga investigador na alamin kung ano ba ang iniisip ng kinakasama niyang Stephen kung bakit nga ginawa ang krimen. At pagbalik nga ni Marilu sa Amerika, dito na niya nalaman ang kahindik-hindik na mga pangyayari. October 1, 2017, bandang alas 10 ng gabi, naganap nga ang last day ng Route 91 Harvest Festival. Isang lalaki nga ang kumakanta sa entablado nang bigla na lamang narinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang ilan nga sa mga manonood ay nangtakbuhan at ang iba naman ay nagyukuan sa sahig. Pero kahit saan sila tumakbo, tila hinahabol sila ng mga bala. Malakas nga ang sigawan at hiyawan ang maririnig kasabay ng mga walang tigil na putok ng baril. Makalipas ang 10 minuto, natapos nga ang pamamaril. At tumambad nga ang nakakatakot na eksena. Ang labi ng mga dumalo sa event ay nagkalat sa buong lugar. Lahat sila ay wala ng buhay dahil sa walang habas na pamamaril ng isang tao. Agad namang natukoy ang sospek sa pamamaril. At ito nga ay ang kasintahan ng Pinay na si Stephen. 59 na buhay nga ang nasawi dahil sa pamamaril ng lalaki. Mahigit 4 na naman ang sugatan dahil sa nangyaring insidente at mahigit 400 naman ang nagkaroon ng pinsala dahil sa kaguluhan ng gabing iyon. Ang krimen nga ay tinaguriang most deadly mass shooting sa kasaysayan ng Amerika. Nang pasukin nga ang kwarto ni Stephen, natagpuan nila ang lalaki sa kanyang kwarto at wala na ring buhay. Pinaniniwalaan na kinuha niya ang sarili niyang buhay. Nagkalat nga ang iba't ibang uri ng baril at mga bala sa loob ng kwarto. Ang kabilang kwarto na inupahan ni Stephen ay pwedesaan ding binuksan ng mga otoridad kung saan nila natagpuan ang marami pang mga baril. Sa kabuuan, 23 baril ang natagpuan at lahat ito ay mamahalin. Napag-alaman na mahigit sa 1,000 bala ang pinakawala ni Stephen at lahat ito ay nagmatch nga sa balang pumaslang sa mga biktima. Ang mga kwartong inokupahan ni Stephen ay parehong basag ang mga bintana. Isa nga sa mga kwarto ay ginamit ng lalaki para mamaril ng mga manonood sa festival. Habang ang kabilang kwarto naman ay ginamit ng lalaki para barilin ang tangkay ng isang jet na nakaparada malapit sa airport. Mabuti na lamang at hindi nagliyab ang tangke ng jet kahit na tinamaan ito ng bala. Isang security personnel naman ang natanggap ang alerto tungkol nga sa pangyayari. Agad niyang pinuntahan ang kwarto ni Stephen pero hindi niya ito mabuksan. Dahil may nakalagay ngang harang sa pintuan ang sospek at maging siya ay binaril pa ni Stephen. Nakaligtas naman ang security personnel na siyang nagturo sa mga pulis kung nasaan ang kwarto ng sospek. Sa investigasyon, napag-alaman nga na ang baril na ginamit ng lalaki
ay mayroong nakakabit na bomb stock. Ang bomb stock ay isang accessory na ikinakabit sa dulo ng baril, dahilan para maglabas ito ng napakaraming bala at sunod-sunod na para bang isang automatic rifle. At dahil dito, nagawa nga ni Stephen na mamaril ng halos walang humpay at nakapagpakawala nga ng 1,000 bala. Kahit na ilang minuto lamang siyang namaril. Base nga sa pagsusuri, legal namang nabili ni Stephen ang lahat ng kanyang mga baril. At matagal na nga niya itong ginagawa. Pero katanungan nga ng lahat, paano nga ba napasok ni Stephen ang ganung kadaming baril sa loob ng isang sikat na hotel? Wala bang nakapansin sa kakaibang ikinilos ng lalaki? Hanggang sa napanood nga ng mga investigador ang kuha ng CCTV. September 25, 2017 nang dumating si Stephen sa Mandalay Bay na isang sikat na hotel and casino sa Las Vegas. Nag-check-in nga ang lalaki sa room 32135 na isang malaking suite sa 32 floor ng hotel. Makikita nga sa CCTV na tinulungan ang suspect ng isang bellboy na dalhin sa kanyang kwarto ang 5 maleta at wala ngang kaalam-alam ang empleyado ng hotel na baril pala at mga bala ang laman nito. At duman nga sila sa service elevator ng hotel. Ay nga sa ilan, hindi na daw nag-uusisa ang mga empleyado ng hotel kung maraming dalang bagay ang isang guest dahil ibig sabihin lamang nito, matagal na itong nananatili sa hotel. At September 26 nang muling nagdala ng 7 maleta si Stephen sa kanyang kwarto. September 29 naman, gamit ang kanyang laptop, binook ni Stephen ang katabing kwarto ng kanyang suite na room 32134 at ginamit pa nga ang pangalan ng girlfriend niyang si Marilu. At September 30, nang naglagay na si Stephen ng Do Not Disturb sign sa kanyang pintuan at nagdala ng karagdagang 6 na maleta. At October 1 naman ng tanghali nang umalis si Stephen ng hotel. Pagbalik nga ng lalaki, may inakyat na naman siyang mga maleta at mga bag ng bala at baril ang laman ng lahat. Sa kabuuan, 21 nga ang lahat ng bagahe ng suspect. At bukod nga sa pagdadala ng maleta, nakunan din ng CCTV si Stephen na nagsusugal ng paborito niyang video poker. Kapansin-pansin nga sa bawat kuha ng CCTV, mag-isa lamang ang suspect at hindi niya kasama ang kasintahan niyang Pinay na si Marilu. Palaisipan din sa FBI ang pagkakakilanlan ni Stephen kaya nga tinanong nila si Marilu tungkol sa suspect. Panganay sa 4 na magkakapatid ang suspect. Hindi normal ang paglaki ng lalaki dahil ang tatay niya ay isang notorious na magnanakaw ng mga bangko. 7 taon nga si Stephen nang arestuhin ang kanyang ama at matapos nito ay hindi niya na ito nakita kahit kailan. Napabilang pa ang kanyang ama sa FBI Most Wanted list. Mula nga noon, naging sobrang hirap ng pamilya ni Stephen lalo na at ang kanyang ina lamang ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid. Sinabi nga ng nanay ni Stephen sa kanila na namatay ang kanilang ama dahil sa aksidente at itinago niya na magnanakaw ang kanilang tatay. Si Stephen ay inilarawan nga na tahimik, math genius at mas gustong mapag-isa. Nagtrabaho nga si Stephen bilang isang postal worker. Sunod ay nagtrabaho naman ang lalaki bilang auditor sa Defense Contract Audit Agency, ahensya nga na may hawak sa pagbili ng mga armas at iba pang gamit para sa mga sundalo ng gobyerno. 2 beses ikinasal si Stephen pero pareho itong nauwi sa divorce at hindi siya nagkaanak. Nagkaroon din si Stephen ng isang real estate business katuwang ang kanyang kapatid na si Eric. Napalugo nga ni Stephen ang kanyang negosyo at dito na siya naging isang milyonaryo. At dahil may financial freedom na si Stephen, nahilig siya sa pagsusugal sa mga kasino. Pagkatapos nga ng trabaho, magtutungo ang lalaki sa Las Vegas kung saan merong 24 hours na kasino. Hindi man tukoy ang eksaktong nagagastos ni Stephen sa kanyang pagsusugal, madalas siyang makita sa mga high-limit rooms kung saan ang mga high roller ay nandoon. Ibig sabihin, mataas kung sumugal ang lalaki. Sa katunayan, bago na maril, nanalo pa si Stephen sa kanyang pagsusugal ng 47 million pesos. Para sa iba, pwedeng-pwede na nga itong iuwi, diba? Ay nga kay Marilu, tahimik lamang talaga si Stephen pero mapagmahal ito. Matapos nga nilang mag-retire, pareho silang sumasakay sa mga cruise ship at namamasyal sa iba't ibang bansa.
Kinausap din ng mga investigador ang dalawang kapatid ni Stephen. Hindi nga makapaniwala ang mga kapatid ng suspect at sila nga ay sobrang nalungkot. Ayon kay Eric, ang kanyang kuya ay simpleng tao lamang at wala itong ipinapakintang senyales na mahilig pala ang suspect sa baril. Sa tulong nga ni Eric, nagkaroon ng access ang mga pulis sa cellphone, laptop at mga account ni Stephen. Para kay Eric, naniniwala siyang bigla na lamang sumabog ang kanyang kuya kaya nagawa nitong mamaril ng maraming tao. Ayon naman kay Bruce, sinadjust nga niyang tingnan ng mga eksperto ang utak ng kanyang kapatid dahil naniniwala siyang may sakit sa pag-iisip ang kanyang kuya Stephen at baka nga may tumor daw ito. Sinabi nga ni Bruce na posibleng natakot si Stephen na unti-unti nang nawawala sa kanya ang lahat dahil siya ay tumatanda na at malalaking pera nga ang nawawala sa kanyang pagsusugal. Ito daw marahil ang nag-trigger kay Stephen kaya naghanap siya ng paraan para muling magkaroon ng matinding kontrol sa isang bagay. Naniniwala nga ang doktor na sumuri sa labi ni Stephen na meron umanong bipolar disorder ang lalaki. Pansin naman ng nakakakilala kay Stephen ang malaking pagbabago sa physical at mental state ng suspect. Palagi daw itong may iniinda at palaging napapagod. Hindi naman napatunayan kung namana ba ni Stephen ang sakit sa pag-iisip ng kanyang ama. Ay nga sa ilang kamag-anak ng suspect, bagamat milyonaryo si Stephen, alam nilang malaki din ang nawawalang pera sa suspect dahil nga ito ay nagsusugal. Nakuha naman ng mga pulis ang kopya ng mga sulat ng kaibigan ni Stephen na si Nixon. At ay nga sa sulat, sinabi ni Nixon na merong anger issue si Stephen at nangako nga na itatago niya ang sekreto ng lalaki na gusto niyang pumaslang ng maraming tao. Nakiusap nga si Nixon kay Stephen na huwag pumatay ng mga inosenteng tao. Ang kaugnayan ni Marilu. Matapos nga ang malagim na krimen sa pagkamatay at pagpatay ni Stephen, agad namang hinanap ng mga pulis ang Pinoy niyang long-time girlfriend na si Marilu. Ngunit napag-alaman nga ng FBI na umalis pala ng Amerika si Marilu ng September 25, ang parehong araw kung kailan nag-check-in si Stephen sa Mandalay Bay Resort at Casino. Ayon sa mga pulis, si Marilu ang araw-araw na kasama ni Stephen kaya imposibleng walang alam ang Pinay sa plano ng suspect. Napag-alaman din na nang umalis si Marilu sa Amerika at umuwi ng Pilipinas, nagpadala pa si Stephen sa bank account ng Pinay ng halos 6 million pesos. Dahil si Marilu nga ang kasama sa bahay ng suspect na si Stephen, itinuring siyang person of interest sa kaso at inakusahan nga nila ang Pinay na meron daw itong alam o kinalaman sa pangyayari. Bukod doon, nag-match din ang DNA ni Marilu sa isang case ng lagayan ng bala na natagpuan sa kwarto ni Stephen. Inakala din ng mga pulis na si Marilu ay kasabwat sa pamamaril ni Stephen dahil nga sa pangalan niya binook ng suspect ang isang kwarto. Lahat nga ng ito ay mari namang itinanggi ng Pinay. Ayon naman kay Marilu, alam niya ang tungkol sa mga baril ni Stephen pero inakala niyang hobby o koleksyon lamang ito ng kanyang kasintahan. Sinabi din ng Pinay na kaya merong DNA sa lalagyanan ng bala dahil tinulungan niya si Stephen na magkarga ng mga gamit sa kotse. Pinabulaanan din ng Pinay na tinulungan niya sa pamamaril si Stephen dahil wala naman siya sa Amerika ng araw ng insidente. Iginit din ni Marilu na ilang araw bago ang pamamaril, umuwi na nga siya ng Pilipinas. Sinabi din ni Marilu sa FBI agents na wala siyang alam sa plano ng suspect at wala siyang napansing warning signs sa mga gagawin ng suspect. Sa salaysayan ng Pinay, sinabi ng babae na labis din siyang nalulungkot sa pagkamatay ng napakaraming tao at nasugatan dahil nga sa kanyang nobyo. Ayon pa sa kanya, ang buong paniniwala niya, kaya siya pinauwi ng Pilipinas ni Stephen at pinadalhan pa siya ng napakalaking pera ay dahil nakikipag-break na ang Amerikano sa kanya. Ayon nga sa Pinay, nang nasa Pilipinas na siya, dun lamang niyang nalaman na meron na siyang pera sa kanyang bank account at nagbula nga ito kay Stephen. Sinabi pa nga ni Stephen sa kanya na ang pera na pinadala niya ay para sa pagpapagawa ni Marilu ng bahay niya sa Pilipinas. Mabait, maalaga at tahimik. Ganyan nga ilarawan ni Marilu si Stephen. Si Stephen na din daw ang gustong makasama habang buhay ni Marilu dahil mahal na mahal niya ang lalaki. Sinabi din ng Pinay na walang ginawa o sinabi ang suspect sa kanya
na mag-uugnay sa plano niyang pamamaril sa maraming tao. At ayon din sa Pinay, ilang buwan bago ang insidente, palagi silang nag-check-in ni Stephen sa hotel na malapit kung saan nga mayroong isang malaking event. Palagi daw sumisilip ang lalaki sa bintana at nagmamasid. Inamin nga ni Marilu na nagulat siya nang sabihin ni Stephen na merong itong nahanap na murang tiket papunta sa Pilipinas. Malaki nga ang pasasalamat ni Marilu sa perang ibinigay ni Stephen at inisip na lamang ng Pinay na baka ito na ang paraan ng pakikipaghiwalay sa kanya ng Amerikano. Sinabi din ng Pinay na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon, kaya naman agad siyang bumalik ng Amerika kahit na 1 linggo pa lang siya sa Pilipinas. Ayon naman sa kapatid ni Marilu na si Reynaldo, sinigurado sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na malinis ang kanyang konsensya. Sinabi umano ng Pinay na mag-relax ang kanyang pamilya at huwag magpanik. Sabi niyan gano'n sa amin, relax lang kayo, sabi niyan gano'n. Wala tayong dapat problemahin, sabi niyan gano'n. Kasi sabi niya, aayusin natin yan kung whatsoever man. Sabi niya, tayo, malinis ang ating konsensya, huwag kayo magpanik. Kasi sabi nga niya sa amin Kaya hanggang ngayon, hindi ko tinatawagan kasi ibinigay ko sa kanya yung word of trust niya na sinabi niyang, aayusin ko to. Huwag kayong mag-alala. Yun ang sabi niya sa akin. Next, nag-relax lang. Sabi niya gano'n. Sabi niya, kuya, relax lang. Sinasabi naman niya sa akin. Hindi yung word na binibitawan niya, wala akong feeling na takot or so what, gulat o ano. Basta relax na relax siya nung sinabi niya sa akin yun. Yun nung malaman. Maayos daw ni Marilu ang lahat dahil siya ay inosente at walang kinalaman sa pamamaril na ginawa nga ni Stephen. Naniniwala nga ang lalaki sa kanyang kapatid at wala siyang nararamdaman na kakaiba nang nabalitaan nila ang nangyari sa Amerika. Ayon nga sa mga kapatid ng ginang, maganda naman ang relasyon ni Stephen at Marilu. Naniniwala silang walang alam ang Pinay sa masamang balak ni Stephen. Git nga ng dalawang ginang, para sa kanila sinadya talaga ni Stephen na pauwiin ng Pilipinas si Marilu para walang maging balakid sa plano ng sospek. No one can put the puzzles together, no one except Marilu. And I know that she don't know anything as well like us. She was sent away. She was sent away so that Naniniwala nga ang mga kapatid ni Marilu na ang perang ipinadala ni Stephen sa ginang ay para kahit papano wala na umano si Stephen, may panggastos pa rin si Marilu sa Pinas. Maging ang isang pamangkin ni Marilu sa Australia ay sinabing naniniwala siyang inosente ang kanyang tita at hindi nito inakala na mahilig pala sa barel si Stephen na wala namang ipinakitang masama sa kanila. Bagamat walang opisyal na report kung bakit ginawa ni Stephen ang pamamaril, naniniwala ang FBI na stress umano si Stephen dahil tumatanda na siya at nagkaroon na ng sakit. Isa din daw posibleng factor ay ang nauubos na pera ng lalaki dahil 2 taon bago ang pamamaril, naubos ni Stephen ang 89 million pesos sa sugal. Mayroon ding nagsabi na maaring gumaganti si Stephen sa mga kasino na nagbabago na ang mga trato sa mga tulad niyang high roller. O di kaya naman posibleng may galit si Stephen sa mga kasino na pangit ang trato sa kanya. Wala ding iniwang sulat ang lalaki maliban sa maliit na papel na puro numero. Teorya ng mga pulis, sukat ito ng layo o trajectory ng bala. Sa huli, mabuti na lamang at walang kasong naisampa sa ating kababayang si Marilu. At base nga sa mga balita, walang natagpuang matibay na ebidensya ang mga pulis na nagsasabing sangkot o may kinalaman ang Pinay sa ginawang pamamaril ng kanyang kasintahan. Sinabi pa ng FBI na base sa kanilang investigasyon, mag-isa lamang si Stephen ng plinano at sinagawa niya ang malagim na krimen at hindi sila magsasampa ng kahit anong kaso sa Pinay na si Marilu. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!